Ready na ba? Nandiyan na pa. Ladies and gentlemen, please welcome Sir Kirk Roldan. Sir Kirk, good evening. Hello. Good evening po. Good evening, sir. Good evening. Hello, everyone. Thank you so much for inviting me here. I really appreciate it. And also, thank you so much, sir. Okay. Nasa Pilipinas po ba kayo ngayon, sir? Yes. I'm in Mindanao right now. Okay. Saan po sa Mindanao, sir? Surigao City po. Surigao. Okay. Ay, magandang gabi po sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa may Surigao. Hello. Tayo po sa bayan na napapakinggan sa Europa, sa ating mga kababayan sa Europa sa pamamagitan ng Radyo Pilipino Paris at sa Hong Kong ng Winners Life Hong Kong. Okay. Sir Kurt, marami tayong mga kababayang OFWs ang nakaipon na rin naman pero gusto nilang umuwi na ng Pilipinas at magnegosyo. The problem is, hindi nila alam ang negosyong papasukin nila dahil buong buhay nila sila yung naging empleyado. So, kukuha kami ng inspirasyon mula sa pinagdaanan mo. No? Okay. Unang-una, kayo po'y nursing graduate. Na-practice niyo po ba yung pagiging nurse? Actually, Sir Audrey, hindi po. I'm sad to say. After ko po nag-graduate, or before pa ako nag-graduate, I look for a way on how to make money online po. Kasi I believe na andun talaga yung pera sa online eh. So, I just followed my parents' dream to become a nurse. But before I graduated, naghanap na ako ng paraan paano kumita online. Okay. No, kasi I believe, Sir Audrey, kapag i-continue ko pa yung pagna-nursing and then mag-exam ako, papasa talaga ako, and then I leave my family behind and mag-abroad ako. But then again, I don't want to become a nurse, so I just followed my parents' dream. Kaya naganap ako ng paraan paano kumita online. Okay, so masunuring anak in short. Masunuring anak lamang po, no? Yes po. Okay. Yes. Well, sir, ano po yung ang unang pinagkakakitaan ninyo? Yung unang line of business na pinasok niyo, sir? Okay, yan po yung ginagawa ko hanggang ngayon. At mabuti naman meron akong kapitbahay dati na nagturo sa akin on paano kumita online. That is digital marketing. So we are doing search engine optimization. Bali, yung goal is to optimize your business to have a good or organic traffic online, sir, using Google. Oo. So yan po yung ginagawa namin ngayon. Okay, anong year niyo po sinimulan to, sir? Way back 2011 po. Until 2011. Now, ginagawa pa rin namin. Yes. Okay. So, paano po ito? Nung sinimulan ninyo, I understand before ka pumasok sa isang negosyo, kailangan alam na alam mo itong pinapasok mo. So, itong knowledge sa negosyong ito, doon lang sa friend mo or neighbor mo, sabi mo? Sa kanya ko na-open yung mind ko about sa online marketing. But then again, ako po talaga yung nag-research on how to start doing this. Kasi dati, meron ng YouTube pero napakahirap talaga kumuha ng information. Kasi I don't think na marami ng taong gumagawa nito sa Pilipinas. So nagre-research talaga ako sa YouTube. Bumibili pa ako ng courses that time way back 2011. And then napakahirap kasi yung mga international yung nagtuturo. At by the way, sir, yung mga clients pala namin is online po and then international lahat. 98% of our client is international. So, this is working talaga kahit nasa mga OFW dyan. Kasi kami, nandito lang naman kami sa Mindanao, but then again, we're still earning US dollar po. And also working with multiple clients abroad then. So, you can also do this and make it as your business. Okay. Well, so, nag-invest ka sa sarili mo by online seminars, may bayad po yun, ano? Para ma-master mo itong negosyong ito. Yes. Okay. Ngayon, yes po. Para, kasi medyo technical, ano? Baka hindi maintindihan, maunawaan ng ating mga viewers. Okay. In layman's term po, yung maunawaan namin, paano po ba nag-work yung negosyong ito? Alright, thank you for that question. It's digital marketing. So lahat ng ginagawa po namin is online. Marami kasing pwedeng gawin sa online eh. Pero doon kami sa organic. Bale, if you have a business, 'di ba sir, yung ginagawa natin, nagse-search tayo sa Google, no? If we are looking for phone, Google talaga yung ginagamit natin. Some of us use Facebook but Google talaga.
So yung mga businesses, ilalagay namin yan sa Google para kung andun ka sa Google, mas maraming makaka-search sa'yo. So yan yung SEO. Paunahan, pataasan ng ranking sa Google. Tapos, imagine, there are thousands of businesses, international or millions talaga, di ba? So, if maraming, or there are businesses na nag-open every single day sa USA alone. Now, they're needing us. Kasi they want to grow their traffic, they want to grow their business online using Google. So that's why we come in. Yan yung ginagawa namin. Well sir, sabi nga nila, no, using the internet as a marketing tool is the way to go sa future. So, true. Gaano po kahalaga na yung ating mga entrepreneurs ay gumamit na ng internet for their expansion or marketing para mapalago yung kanilang negosyo? If your business is not in the internet, then your business will be out of business soon. No, hindi pa ngayon but soon. Kasi imagine there are before sir, no, Nokia, 'di ba? Napakasikat ngayon, wala na sila. Oo. So marami pang mga businesses and yan yung mga nangyayari ngayon. No? So diyan for me in the long run, kapag hindi tayo nag-adapt sa mga bagong nagaganap ngayon sa online, like yung mga ngayon meron tayong automation, meron tayong AI, may mga chat GPT, merong mga technology na mga bago. So kung yung business mo nasa local business, like meron kang physical store for example, if hindi mo gagamitan yan ng mga online marketing, like you're doing Facebook ads, wala kang Facebook page, hindi ka nagpo-promote online, limited lang yung way mo to generate traffic or sales sa business mo. Unlike if i-online mo siya, imagine buong Pilipinas makakita sa business mo, no? Or worldwide, di ba, kung meron kang website. So napakalaki yung opportunity nito. And if hindi mo siya i-apply sa business mo, then limited lang yung makukuha mo dyan, and who knows, baka sooner or later, hindi na mag-grow yung business natin or magsa-stop. Tama po kayo doon. No? Well, sir, ito pong question ko sa inyo. No? Nung nagsisimula kayo sa negosyo nyong ito, paano kayo naghahanap ng client? Saan kayo kumuha ng connection? That's a good question, sir. At first, napakahirap talaga yung ginagawa namin way back 2011. Kasi I'm a freelancer, sir, before nagsimula. Before having a business now, nag-freelance po ako. Doon po ako sa mga freelancing websites. No? Then ako pa, nagsasend ng resume every single day, nag-apply sa mga clients. Yan talaga yung madaling ginagawa namin before. At it's still working until now. Nag-apply ka sa mga job opportunities, no? For digital marketing or for Facebook ads or SEO, depende kung anong industry yung gusto mong pasukan. Diyan kami nagsimula, sir. But ngayon, napakadali na lang kasi I'm building my personal brand. So kapag sinasabihan kami ng SEO or Search Engine Optimization, bale sa Pilipinas, ako yung naalala nila. So may brand ako, sir, na dito sa SEO. Yan. Last September 26 to 29, we had an event sa SEO doon po sa SMX Mall of Asia. So it's 500 plus attendees. Wow. Yes, it's an international and Filipino event po, SEO, Search Engine Optimization. Bali, we have 20 speakers, mga international po sila. Like yung mga magagaling talaga when it comes to this. Gabi, imagine pumunta sila sa Pilipinas at marami tayong guest from USA, Canada, Australia, UK na mga participants. At pumunta sa Philippines, imagine that. So kami yung nagpapunta, sir, kasi kami yung host eh. And then, I'm also one pinapakita po natin ngayon itong naganap na event na yan, kung saan sabi nyo nga 25 speakers yung pumunta sa Pilipinas para dito sa seminar na ito. May mga upcoming events po ba na kahalin tulad nito para yung mga interesado mapuntahan po nila o ma-cross na nila yung kanilang calendar? Yes, sir. Actually, meron naman. Yung event, grand event kasi yun, sir, SEO conference, once in a year lang siya yung big event. Okay. But
meron kaming ginagawa ngayon, like every 2 months, meron kaming mini conferences na ginagawa. Like bukas, meron kaming event sa Baguio SEO, Baguio SEO conference din. Hindi siya ganun kalaki, but there are people then na pumupunta na magagaling, and it's really good for people as well in Baguio to learn SEO. No? And yeah, I'm inviting everyone. And then meron pa rin sa Cebu, sa Davao, sa Cagayan. Yes. Ayan, ano pala no? Buong Pilipinas pala pwedeng makaabot diyan even sa mga malalayong probinsya. Yes po, sir. Yes. Okay. Kayo po ba bilang naging entrepreneur at nagtagumpay sa line of business ninyo, sa isa pong kababayan natin na gustong sumubok sa isang negosyo, ano po ang inyong maipapayo, sir? Okay, to everyone who's interested to become a digital marketing or having a digital marketing business, this is a growing business in 2024. Every year, lumalaki po siya yung opportunity. Now, if you want to do this, konti pa lang, no? For me, baby pa yung industry na to dito sa Pilipinas, yung digital marketing or having an SEO agency, sir. So, if you want to apply this, then the opportunity is really big. Kasi imagine, there are millions of businesses international. Now, if i-outreach mo sila and then if they are interested about your service, then sky's the limit. Kasi online lang naman tayo nag-apply, nagsasend ng mga proposal or partnerships, ganon. So, sky's the limit. Okay. Sa mga interesado po, no, na matutunan pa ito at pasukin nitong digital technology business and marketing, mayroon po ba kayong website or Facebook page or social media pages? Yes, sir. We have po. So, to everyone who's interested about our services, or if you want to learn more about this, what I'm talking since earlier, so you can go to my website, kirkroldanseo.com. Yeah, kirkroldanseo.com. Ito, pinapakita po namin ngayon sa monitor, no? Ito pong Kirk Roldan, o personal page po ito. Sir. I'm not seeing the screen, so I cannot. Okay, all right. Yes. Okay, but it's kirkroldanseo.com. Yun po yung website namin. So we have a digital marketing services. We are offer. If you want to grow your business online, kahit local na sa Pilipinas lang, gusto mo siyang ma-improve yung traffic, gusto mong magkaroon ng sales na marami using a different method naman, like yung digital marketing, social media, Facebook ads, Google ads, or SEO, then that's our service. We do that. Now, if you want to learn how to do it, kung hindi nyo naman, or kung hindi kayo gusto mag-invest, then punta lang kayo sa website ko, kirkroldanseo.com. I have a lot of trainings there for free. Wow. No? For free lang. Meron kaming free, meron ding paid, but I encourage you to use the free one kasi andun na eh. Diba? Pwede tayo magsimula doon. Yes. Or on my YouTube channel, Kirk Roldan, search nyo lang po siya. Subscribe po kayo kasi everyday po nagpapublish po ako ng YouTube content. Alright. Pinapakita po namin yung mga pages na binabanggit ninyo, no, para makita rin ng ating mga kababayan. Again, mga kababayan, ito po yung page ng Kirk Roldan, SEO. So, nandito po lahat ng mga kailangan nyo malaman. But may mga contact information din po dito kung sakasakaling meron pa kayong mga information na gustong malaman. Again, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Kirk, and more power. And hopefully, magkaroon tayo ng collaboration. Kailangan din namin ng marketing pagdating dito sa ating Sword TV Philippines programming. Actually, yes, I'm also encouraging that to have an opportunity to have a collaboration together, sir. Let me know lang po, and we can do it. Yes. And by the way, sir, thank you so much. And sir, may sasabihin pala ako. Go ahead, sir. Yeah. Yes, I just want to thank Southeast Asian Premier Business and Achiever for recognizing me po. So, super excited na ako to be there sa event sa Winford Resort and Casino Manila. This December 8 po, sir. Yeah, magkikita po tayo din. Co-award din nyo rin po. See you po, sir. Opo, doon natin pag-usapan to, sir. Tapos, salamat na rin sa La Visual Corporation, si Mas Lalaine Jeronimo. Ayan.
Okay, thank you po. I'll see you sa December. Maraming salamat po sa lahat ng impormasyon at oras na ibinigay niyo sa amin. And more power sa inyo pong digital marketing business. Maraming salamat po, Sir Kirk Roldan. Nabuhay ka. Thank you, sir. Thank you, sir Audrey. Thank you. Bye-bye. Okay. Again, ang dami pong oportunidad sa ating bansa, no? Kailangan lang hanapin po natin yung naaayon na maiintindihan natin at mapapalago natin. Okay, sa ating pong pagbabalik, another entrepreneur ang ating pong makakapanayam live naman dito sa studio. Kaya dyan lamang po kayo, magbabalik pa ang KNB News. Okay, maraming salamat po sa Professional Academic Review Center President, Miss Annalisa de los Santos. Na-miss na po namin kayo, ma'am. I'll see you soon. Pag di ka na busy, alam ko nasa Baguio ka lately. Okay. So, sa pagkakataon po ito, ay may isa pa tayong special na bisita. Siya po ay CEO ng Sales and Marketing Head ng isa pong Management Institute. Tama po ba? Asian Institute of Management. Asian Institute of Management. Okay. So, ladies and gentlemen, please welcome Dr. Patrick Saburit. Siya po ay isang negosyante at presidente at CEO ng Sales and Marketing Head. Good evening po. Welcome dito sa KNB News. Good evening, Sir Audrey. Karangalan ko po na nandito ako sa Sir TV. Okay. Kahit masama yung panahon, pinuntahan talaga ito, sir. Yan. Very nice. Okay, Dr. Patrick. So, mari mo bang ikwento sa amin yung history, no? Paano ka nagsimula? Ano muna yung kursong tinapos mo sa kolehiyo? So, ang natapos ko pong kurso is business administration, major in marketing. So, actually, nung bata pa ako, nagtitinda na ako ng mga merienda. Yung mama ko kasi nagluluto ng mga banana cue, ganyan, turon. Nagtitinda na ako, naglalako-lako na ako nung bata kasi hindi naman kami pinanganak na mayaman. So, yung mama ko, nagsikap siya magluto ng mga merienda. And ako naman naglalako sa mga construction ng pagkain. Para may pera, di ba? Ang tawag dyan, street smart, no? Marami magaling matatalino sa grades, ano? Pero may mga magagaling din sa diskarte. Opo, totoo po yun. Mukhang pinagsama mo eh. Siguro po. Yes. Okay. Well, so after college, ano pong naging mga trabaho ninyo, sir? So, naging medical representative po. Una po, nag-work ako sa bangko, sa naging MA, sa BPI po. Noon po, nung bata-bata pa po ako. Tapos, nagkaroon ng opportunity sa hotel. So, nag-hotelier din po ako. Okay. Nag-work ako in different hotel, 5-star hotel here in the Philippines. So, nangarap din po ako mag-abroad pero hindi tayo pinagpala. Okay. So, siguro hindi nakalain sa akin yung work abroad. Okay. So, naging empleyado ka rin? Naging empleyado po ako for 18 years in the pharmaceutical plus 5 years and in other job. 18 years? 18 years po ako in work in pharmaceutical. Kasi edad po ba tayo? I'm 41 years old. I'm older. Okay. So, after mo maging empleyado ng ilang taon, Yeah, po. Almost 2 decades, kailan ka pumasok sa pagnenegosyo? Pumasok po nung pagninegosyo ko nung ito pong pandemic. No, nung March 13, 2019, ayun na po yung papasok na yung COVID. Okay. So I resign sa company, sa company ko dati kasi nga natakot ako pupunta sa mga hospital na critical hospital yung time nung pandemic, yung COVID-19. So nag-decide ako na mag-resign nung birthday ko, March 13. Nag-resign ako ng March 13. So tapos naka-receive ako ng ayuda from the government. Naka-receive ka? Yeah, nakalista po yung mga pangalan kasi namin sa barangay. Okay. Tatalon, taga-barangay Tatalon po ako. Sa Quezon City? Quezon City. So doon po ako sa barangay yung panahon po, sa barangay namin, kapag lihitimo kang nakatira sa barangay. So nakalista na agad yung mga pangalan. So isa po ako na nakasama doon sa nabigyan ayuda ng gobyerno. 3 beses. 3 beses. Okay. Naka 10,000 po ako sa ayuda. 10,000. Yes po. Actually, malapit lang. Doon ako pinanganak, malapit sa area ninyo. Sa Santol, Quezon City naman kami, no? So, 3 beses ka
nakakuha ng ayuda from the government at the time of Duterte government. Yes po. Anong ginawa mo sa 30,000 pesos? Yung sa 30,000 po, pinang-negosyo ko po siya. So, ang mindset ko kasi, palaguin ko yung 30,000 na nakuha ko sa government. So, para naman, kahit papano, may pang-support pa rin ako sa PAB. Kasi nung time nun, wala pa tayong mapaghukutan eh. Wala tayong makukuha na maliban sa government nung time ni President Duterte noon. So, pinambili ko po ng mask and then yung PPE. Nabili pa ako sa Bangbang, tinitrade ko lang din. Tapos pinipresyohan ko lang po ng hindi naman ganun kataasan. Okay, may patong ng konti. Yung konting patong, syempre, yung nag-negosyo tayo for the effort. Effort, yung pagpunta mo doon. Okay. So, paano mo siya binenta? Through online? Yes, and then bumibisit po ako sa mga hospital. Sa mga government hospital din. Okay. So, from there, saan nakarating tong 30,000 pesos mo? So, nakarating po sa iba-ibang hospital government. Kasi sa government, pautang po, di ba po? So, nag-register. Siyempre, nag-register muna yung KyleMed. Niregistered ko muna po siya in yung mga legal documents. Nag-PhilJeps ako kasi hindi ka pwedeng mag-transact with the government without PhilJeps. So, ang pangalan ng company ko before is KyleMed Medical Equipment Supplies Trading. So, ang haba, DTI pa po ako noon. Tama. So, nung 2022, ayun na, hospital, government, napadami dahil yung government din, nakatulong din sa akin kasi may pera talaga sa gobyerno. Doon ko nalaman na may pera talaga sa gobyerno pagdating sa medical. Kahit matagal magbayad ang government, talagang mababayaran ka din. Opo. So, paano yun? Parang sumali kayo sa mga bidding? Hindi siya totally bidding. Parang ano po siya, yung emergency purchase and ganyan. Well, nagmamadali kasi at the time ang gobyerno. Nung time ng kung COVID. sino yung may available na products, siya yun na kagad ang binibili. Yes. So, tinake advantage mo yun? Tinake advantage ko po nung pagkakataon na yun. Okay, ang galing ano. Well, saan mo natutunan to? Itong marketing ng... Kasi siguro po, nasa dugo ko na rin po yung pagbebenta. Or is it nakatulong din as your motivation yung dala na rin ng pangangailangan? Pangangailangan din po nung panahon ng pandemic. Dahil wala tayong sasandalang mayamang mommy daddy eh. Wala po. And then, kung pag nagkamali tayo ng diskarte, lilipad yung perang hawak natin. Totoo po yun. Okay. So, ano mo ito pinag-aralan? Itong negosyo mo? Siguro dahil din po nung experience ko for 18 years ako sa different pharmaceutical and medical equipment. So 18 years ko wala akong naipon actually talaga. So nung nagnegosyo na po ako, yung tinayo ko na si KyleMed. KyleMed Philippines na siya ngayon kasi registered na po kami ng SEC. Nalaman ko kasi from DTI, pwede ka na pala maging corporation kahit nag-iisa ka. Na tinatawag na one-person corporation. That is single proprietorship eh. Pero one-person corporation. Pwede ka maging korporasyon kahit nag-iisa ka. Okay. So ano na ngayon ng mga na-produce mong products after ilang years pa lang? 4 years? 5 years? Magpo 4 years na po. Magpo 4 years pa lang. Ano yung mga na-produce mong product na on your own? So actually, nag-i-import po ako ng produkto from China na mga medical equipment. From 30,000 because of the project in the government and then nakaipon, nag-i-import na po ako ng mga produkto sa China. May mga supplier na po tayo, naging exclusive distributor na po ako ng mga produkto ko. Especially yung endoscopy capsule. Okay. The capsule camera, linunukin mo lang yan and then makikita yung for the stomach capsule, makikita yung digestive tract. Yes, makikita yung mga abnormalities, more than 24 abnormalities. If you have a problem with your stomach, small intestine, or colon. That's the innovation from China. Okay. Nung time ng pandemic. So ako po yung tinawagan nila for maging exclusive distributor ng product ko. Hindi ka naman formally. Hindi po, hindi. Hindi tayo pumapasok sa mga ganyan po. Okay. Kasi may mga issue na ganyan yung napag-uusapan namin nung nakaraan. Anyway, so, nag-create ka na ng sarili mong mga produkto? Opo. Okay. Ito pong hawak ko ngayon ay isang produkto mula sa kanilang company, no? Okay, ito po ay Synergy. Ano po itong Synergy na ito? Yung Synergy po, tinatawag po namin yan is vitamin like no other. Why? Bakit po? Kasi po, nag-iisa siya sa market na walang kasintulad kaysa sa mga leading brand.
Kasi po, itong si Synergy po, from acid, kino-convert niya to alkaline. Okay. Ulitin ko lang po muna, no? Anong purpose po ng medicine na ito? Ang purpose ni Synergy kasi yung acid blocker. Instead, uminom ka nung... Kapag ikaw ay ina-acid, may acid ka, may sa mga Pilipino yan. Yeah, kung ikaw ay ina-acid, we have the new innovation product with Synergy. Nakilala ko kasi mismo yung inventor. Actually, nung September lang kami nagkakilala. Filipino inventor. So, hindi ko na ma-mentionin yung name and pinoprotektahan ko po kasi yung inventor nito po. Okay. May conspiracy theory ba dito? Yeah, kasi ang kalaban niya malalaking pharmaceutical. Okay. Anyway, so ito pong produktong ito, para po ito sa mga acidic. Acidic. If you're acid problem, Synergy is the answer. Okay. Well, may tatlong karanasan ako sa pagiging acidic. Yung isa, kapag acidic ka tumataas, yung parang may tumataas na level ng acidity dito. Nararamdaman mo hanggang leeg, di ba? Yeah. Pangalawa, para kang tinutusok-tusok sa tiyan. Totoo po yan. Pangatlo, eto talaga, habang nagbabalita ako, 6:00 ng gabi, primetime newscast ng PTV, hindi ko natapos yung newscast. You know why? Nag-cramps yung stomach ko. Yeah. Na napunta ako sa ICU. That was 2 years ago. Talagang hindi kaya. Namimilipit ako hanggang madaling araw nun. So, part ng acidity. Yeah. So, yun yung tatlong napakahirap na sitwasyon. Apo. So, pag nakaranas ka ng ganon, iinumin mo lang ito. Yes, sir. Actually, ang tingin namin dito ginto eh. Why? Kasi the combination of guava, you know the power of guava, you know the power of guayabano, and then the capsule is the power of sewage vegetable. All natural. Okay. Kumpara dun sa ibang leading brand right now. Alright. Ito isang capsule lang ni Synergy from soft drinks. Pwede niya i-convert to alkaline. Even the water can cause alkaline. Meron naman tayong natural alkaline sa body. Pero pag sobra tayo sa drink ng alcohol and also water natin na hindi alkaline din, and also the coffee drinker, yun. Doon talaga. Kasi ako acid reflux din ako po eh. Pero ito lang ininom ko. Din ako. Okay. Yeah. Ito lang din ininom ko. Hindi ako uminom ng... Kasi lagi rin ako kinakabag. Same tayo, Sir Audrey, no? Nakakaranas din pag natutulog. Lalo na ako pag natutulog na. Nakakaramdam, umaakit yung acid pag okay. Ubuhin ka na ng ubuhin. So, sige. Maraming mga Pilipino yung nakakaranas ng acidity. No? Opo. Okay. So ito ba, kailan mo iti-take to? Kapag inatake ka ng acidity or even hindi? Hindi naman po. Actually, si Synergy vitamin like no other, no? Iniinom siya before breakfast. Before breakfast? Yeah. Walang laman ng tiyan mo? Walang laman ng tiyan. Okay. Yeah. Kasi... galing ka sa fasting? Yeah. Sodium ascorbate yung kanya kasing... Okay. So parang bukod doon, multivitamins din siya? Not really na multivitamins. Is sodium ascorbate. It's a vitamin C. Vitamin C. Registered with FDA, may CPR, and also we have a halal certificate. Okay. So pwede siya sa mga Muslim. And ayun po, it's natural. Natural. Okay. So iniinom ko po siya, Sir Audrey, morning, 2 capsule, and before my bedtime, 2 capsule. Okay. 2 capsule din. Pwede bang isa lang? Pwede naman po. Pwede rin naman. Pwede naman Lalo na pag hindi ka naman masyadong inaatake. Yes. Okay, question. Saan po mabibili ito? So mabibili siya right now directly to my page. Synergy Vitamin Like No Other. I-share ko kanina sa Messenger. So Vitamin Like No Other, doon niyo po siya makikita, o doon sa page ng KyleMed Philippines. Papakita natin yung KyleMed Philippines sa Sir Johnny para makita ng ating mga kababayan. Yung page para kung meron silang interest or gusto pang malaman yung mga produkto ng KyleMed. No, alam nila kung saan nila hanapin to. Okay. Again, magkano po yung ganito? Ilang capsules po ito? Alam niyo po, napaka-affordable yan. 299 pesos. 299 pesos? Yeah, 30 capsules. Parang umorder sa Jollibee nito 299 pesos. 299? Saan po siya mabibili? Online pwedeng bilhin? Yeah, pwede sa online. Okay. So, FDA registered and halal registered and patented from IPO. Okay. So, sa ating mga kababayan, pwede naman natin subukan kaysa lumala pa yung sakit na nararamdaman natin. Importante malinis yung ating digestive tract dahil kung hindi, maraming ikokosto na sakit in the future. So, again,
nakakalinis din po siya ng digestive tract. Tama po ba? Yeah, kino-convert niya to alkaline yung mga acid, actually. Okay. So, why every people die why may premature aging and death? Because of acid. Ay, naku, gusto kong humaba po ang buhay ko. Mag-synergy ka. If you want longevity, mag-synergy ka. Vitamin like no other. Okay, synergy. 30 capsules, 299, so lumalabas na nasa 30 pesos sa? 9 pesos. 99 pesos isa. Okay, so pwede siyang mahanap online, ano? Synergy. Tandaan niyo po yung mga kababayan na Synergy, hanapin to, 300 pesos. Kung ayaw nyo maranasan yun, naranasan ko po dati. No? Talagang namilipit ako sa sakit. No? So, sobrang hirap nito. Other than Synergy, may iba pa po bang produkto? Yeah, ayun nga po yung nabanggit ko kanina yung endoscopy capsule. The brand is Omom. The Omom is the new innovative endoscopy capsule. Kaysa yung meron kang scope na ipapasok, may anesthesia. Kasi may mga tao po may allergy sa anesthesia. So ito si Omom capsule, nakakatulong siya para makita for stomach endoscopy, less than 8 minutes madadiagnose ka agad si patient. Ganun kabilis. Ganun kaganda yung innovation. Okay. So pagkalunok, gagapang yung capsule camera sa loob ng tiyan, kung sa stomach. Kasi we have 3 capsules. 1 capsule per colon, dual camera. Makikita yung upper GI and lower GI. Kapag naman is small intestine, it's very hard to reach area kapag nag-endoscopy na conventional endoscopy. Kaya yung capsule and then stomach. Last time meron kaming patient na in endoscopy. Talagang nakita agad yung bleeding kasi nagkakos ng bleeding. Hindi nila alam, hindi makita ng doktor ano yung cause of bleeding. So pinag-endoscopy capsule, small intestine, nakita agad in a few minutes yung bleeding. Ano yung cause ng bleeding ng patient. Okay. So, paano to? Pag manginginom, tapos nakita ka agad, puro gin bilog, puro pundador. Hindi na. Nakikita rin. So, ganun po kabilis yung technology ngayon, yung innovation. Kaya, KyleMed Philippines, your partner in innovation. Okay. Saan po sila po di pumunta? May website na po ba? Facebook page or mga social media accounts? Yeah, we have a Facebook page, KyleMed Philippines. And for the Synergy, we have Synergy Vitamin Like No Other page. And also, we have website, kylemed.com. Ayan. Ito po, pinapakita natin yung kanilang Facebook page, KyleMed Philippines, your partner in innovation. Ayan. Subukan niyo po ito, mga kababayan. Walang masama, no? Importante malinis yung ating digestive tract para makaiwas po tayo sa mga sakit. Susubukan ko to. Yeah, at bibigyan ko ng review. Kapag gumana po sa akin to, and, siguro enough na yung 3 weeks para maramdaman ko kung may epekto to. Ano? Yes. Sir Adri, nagtutulong din kami sa mga grassroots natin kung how to build business. Sige, paano po ito? So, we have a kabuhayan package na ginagawa sa mga grassroots natin kasi gusto ko mangyari sa mga kapwa ko Pilipino, no? Pag nagkaroon ng ayuda, yung business mindset, pag binigyan ng government ng ayuda, no? Isusugal, gano'n. Magtayo kayo ng negosyo kasi 2,500 pesos, meron ka ng 8 bote ng Synergy. Pwede mo na ipang negosyo. Bali, ang profit mo 1,000. From 2,500, may mabibenta mo siya 3,500, may 1,000 profit. Well, sana ganyan mag-isip ang mga kababayan natin. Ano? Yung free money. Yeah. Alam niyo po bang kami ang lugi dito? Papaliwanag ko sa inyo kung bakit. No, kasi mahilig mabigay ang gobyerno natin ngayon ng ayuda eh. Totoo. Libre yun. Walang kapalit na magwalis kayo dyan, maglinis kayo dyan. Totoo. Sa amin galing po yun sa middle class. Yeah. Ngayon na libreng pinamimigay. Samantalahin nyo po pag may libre kayong nakukuhang ayuda. At gamitin nyo ito para mapalago ito. Hindi yung isusugal sa Tong Eats. Yeah. Pang bibili ng droga. Pang bibili ng droga. So, kailangan natin ng growth sa buhay natin para hindi lagi araw-araw nagre-reklamo tayo na mahirap kami. Totoo. Gumawa po tayo ng paraan, magsumika po tayo. Marami kaming nag-guest na dito sa KNB News na nagsimula sa wala. You see, nagsimula si Dr. Patrick sa ayuda from the government nung panahon ng pandemya. Ngayon meron na sariling negosyo, may sarili ng kumpanya. Totoo. So kung kaya niya, kaya rin po natin lahat. So again,
Sir, invite our viewers na tangkilikin ito at kung sakasakali, sa kayo pwedeng puntahan o saan yung susunod yung pupuntahan para makapag-seminar sila sa Kabuhayan package na ito? Yes, sa Kabuhayan package namin, dito po sa Victoria Station 1. Saan po yun, sir? Sa may GMA MRT. Pagbaba niyo po ng GMA MRT, andun na po yung opisina namin. Oh. Victoria Station 1 po. Victoria Station 1. Okay. Doon lang po. Makikita niyo agad sa labas yung aming pull-up banner na Synergy Vitamin Like No Other. Synergy, a vitamin like no other. Opo. Hopefully, sa pamamagitan ng produktong ito, no, maraming mga Pilipino yung makinabang at gumaling makaiwas sa sakit tungkol dito. Actually, Sir Audrey, nag-deliver, nag-export na kami sa some part of Africa and some part of Middle East. And then tinuturuan din natin yung mga OFW how to build business. Kasi di ba may mga OFW tayo na punta muna kayo sa, 2.5 nyo, ipang ano nyo muna para nagpapadala ng pera para... At ang nakakatuwa dito, hindi ganun kalaki yung puhunan na kailangan. Totoo po. So pwede naman pala, di ba? Okay, bilang panghuli, Doc Patrick, ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayan. Yeah, sa mga kapwa ko kababayan, no, ayun nga nabanggit nga ni Sir Audrey. So, ang thinking natin lagi is business mindset. Kung paano tayo, kasi nalulungkot ako sa government natin ngayon. Tinuturuan tayo maging tinuturuan tayo maging tamad. Siya nagsabi niya, hindi po ako. Totoo po yun. Honestly, honest to goodness, napapanood ko rin naman po. Wala naman po tayong inaanong government official. Pero kasi nalulungkot lang din po talaga ako. So, kung makakatanggap po kayo ng ayuda from the government, pag-isipin nyo, magnegosyo kayo sa halagang 2,500. Samantalahin natin. Oh yes, opo. Samantalahin natin. Take advantage sa mga nakukuha ninyo na benepisyo mula sa ating pamahalaan. Hindi po masama yan. Pero masama, hindi maganda yan kung gagamitin na natin sa mali. Opo. Again. Sir, maraming, Sir Patrick? May last lang po. No po. Okay, go ahead, sir. Thank you po so much sa Southeast Asian Premier Business and Achiever Award for recognizing me. Super excited na ako to be your event in Wentford Resort in Casino, Manila this December 8. Thank you so much, La Visual Corporation and Servicio. Ayan, Servicio Channel, Sir Miro. And thank you rin po dito sa kamay na bakal ni Sir Audrey, Sword TV. I-like in page po and share nyo po para marami po tayong matututunan dito. Alright. Maraming salamat. President CEO, Sales and Marketing Head, Dr. Patrick Subirit. Mga kababayan, sa ating pagbabalik, nako, eto na po. Isang special na performance ang ating pong ma-witness, no? Kaya dyan lamang po kayo, magbabalik pa ang KNB News.